Mga ka-channel, magandang araw sa atin lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin mga ka-channel is paano ba ang tamang calculation, no? Sa isang pananim na kung saan ay nalugi tayo mga ka-channel, no? Tulad yan, especially, no? Sa ating tanim, no? So, ano ba dapat ang tamang calculation during our failure doon sa ating pagtatanim mga ka-channel, no? Kung halimbawa tayo ay na-failure, paano ba ang tamang kwintahan, no? So tandaan mga ka-channel, na sa pagtatanim, no, laging tandaan na ay ang kwintahan po diyan ay hindi pwedeng kapital lang ang kukwintahin mong lugi, no? Halimbawa, failure ka sa isang tanim na yan, hindi po pwede na ang kwintahin mo ay yung puhunan mo lang diyan, no? Dapat kukwintahin mo rin yung possible profit mo doon sa tanim na kung saan ay na-failure tayo mga ka-channel, no? For example, yung capital mo rito, no? Nasa 4,000, no? Sa akin lang, mayroon yan. Ito, sample na, hindi na natin ilalayo sa akin. Nasa 4,000 ang capital dyan. So, failure tayo. So, ang mangyayari po dyan, ang tamang calculation po dyan is 4,000 plus possible profit, no? So, ibig sabihin, gastos plus kita po ang kukwentahin natin yan na lugi, no? So, ibig sabihin, kukwentahin natin yung gastos plus yung posible na kikitain natin dapat. Example dito, sa isang lata, halimbawa na lang 20,000 dahil maganda ang presyo ngayon. So, 20,000, no? Plus 4,000 na puhunan. So, yun po yung lugi mo, mga ka-channel. So, yan po yung tamang calculation o yung kwintahan sa pagtatanim ng mga ka-channel. Hindi po kasi pwede na ang kukwintahin mo lang ay yung gastos mo lang. Ay, lugi ako sa tanim na ito, no? Talo ako ng 4,000, no? Hindi po pwede yon. Kailangan ang tamang calculation po doon, 4,000 plus possible profit mo doon sa iyong na-failure na na tanim. Bakit? Kasi yung panahon na inilaan mo doon, inilagak mo sa iyong tanim, no? Yun na dapat yung possible na profit mo, yung possible na kikitain mo doon sa mga panahon na nagugol ka ng oras at panahon diyan sa tanim mo na yan mga ka-channel. So, kaya yun dapat, hindi pwede na ang kukwentahin natin ay yung expenses lang natin mga ka-channel. So, dapat expenses plus kikitain. So, ganun po ang kwentahan sa tanim mga ka-channel. So, ngayon mga ka-channel, ayan, nalinis na ni Marlo yung ating huling tanim nakaraan, no? Kita nyo naman po. So, simula dito, ayan dito. Ayan yung ating, ayan. So, mula dito hanggang doon sa pinakabungad. So, wala nang trellis, no? So, next week, no, i-sprayhan na natin ito mula rito papunta roon. Para naman dyan sa pamatay damo or herbicide, no? Para ma-ready natin doon sa ating chicken cropping mga ka-channel. So, ganun pa rin, pipino pa rin yung itatanim natin dito mga ka-channel, pero bibigyan natin ng gap, magandang gap, no? Hindi pwede na taniman kaagad natin ito dahil possible na naandyan pa yung mga sakit, no, na naiwan during doon sa ating pagtatanim o sa ating harvest. So, hindi, sa experience ko lang mga ka-channel, ano, mga ganyan, yan. So, hindi pa po pwede natin taniman agad yan dahil kapag sinundan po natin ganito, automatically ganito, yan, sundan kagad natin ang tanim, wala pang isang buwan, ay automatic yan, failure lahat yan dahil yung mga sakit na naiwan dyan sa lupa na yan, kakapit doon sa panibagong tanim natin mga ka-channel. So, sa sunod, sa chicken cropping natin, diretso na, simula dito, dyan, sa bungad na yan hanggang doon sa dulo, no? Tataniman natin, isang taniman lang yan mga ka-channel. So yan ang gagawin natin sa sunod, no?
para hindi tayo matulad doon sa ah, nangyari sa atin ngayon mga ka-channel, na kung saan yung huling pipino natin, so nahawa dito sa unang pipino natin. So yung sakit dito na transmit doon sa huling tanim natin, kaya yun din napabayaan ko rin dahil nagkasakit ako noong time na yon, nagkatrangkaso ako, kaya ayun, napabayaan ko noong time na yon. Halos 5 araw ako nung nagkatrangkaso, so hindi na isprehan, hindi na alagaan, din hindi na balagan agad o hindi na trilisan agad yun. So gumapang yung sakit galing sa lupa diretso sa taas, no? Huli na siya na balagan, kaya ganoon ang nangyari mga ka-channel. So yan, sa mga gustong magtanim, kailangan, no, nakaready ka agad yung inyong trellis. So yan yung trellis natin na yan, nakatambak na yan ito mga ka-channel, tingnan nyo po yan. So yung trellis natin na yung mga ka-channel yun. So marami yan, so libo yan, nasa 3,000 plus yan na trellis. Excuse me. Yan ho, maraming pagka-trellis ito mga ka-channel. Anuhin natin yan, lilinisin natin yan, kukuhain natin ulit yan mga ka-channel. Then ibababad natin sa ilog ng 24 hours, no? Babad natin yan ng 24 hours dun sa ilog para yung mga sakit dyan, yan, nakita nyo yung mga daon ng pipino. So tatanggalin yan isa-isa, yung trellis na yan, linisin. Tapos itatali, tapos ibababad dun sa ilog, yung sa malalim, no? Para yung sakit niyan maano dun sa tubig, no? So ayan muna mga ka-channel, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.